saksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Ang bawat taong mamatay ay nararapat na magkaroon ng ganap na katahimikan at hindi dapat nagambalain pa ng sinuman. Sapagkat kapag ginambala ang isang bangkay, ito'y maaaring maging maligno at magsabog ng lagim. Mga maligno! Mga kampo ng dilim! Bumangon kayo! Umahon kayo sa ilalim ng lupa! Ganyan nga, mga maligno! Mga kampo ng dilim! Umahon kayong lahat sa ilalim ng lupa! Lumakad kayo at magsabog ng lagim! Mga maligno! Tina, Itay! ano ba yung pinanonood mo? Bakit pinatay niyo TV? Hindi ka ba kinikilabutan sa palabas? Hindi po. Oh, napapangiti ka pa habang nanonood sa nakatatakot na pelikula ng mga maligno. Pelikula lang katatakutan niyo? Ikaw talaga napakahilig mo manood ng tungkol sa mga maligno. Kaya, Kaya ano ho, Itay? Kaya pati itsura ko mukhang maligno, ganun ho ba? wala akong sinabing ganyan, ha? Sabihin niyo na totoo. Total, madalas ipamukha sa akin ng ibang tao na para akong hindi tao. Na mukha akong maligno. Huwag kang magdamdam, Tina. Pinong, walang kwenta sa akin na pintasan at laitin ako ng ibang tao. Ang masakit sa akin. Kaya ako na parito para sabihin sa'yo na ako mismo, sarili kong ama, ang nagsabing mukha ako maligno. Huwag mo laitin ang sarili mo. Kasalanan ko bang naging dispalinghado ang mukha ko? Huwag na nga natin pag-usapan ng itsura mo. Bukod sa gusto kong maihinga sa yung samaan ng loob ko, may isa pang dahilan kaya naparito ako sa'yo. Oh, ano yun? Matagal ka ng faith healer. Maaaring masagot mo ang isang malaking palaisipan sa akin. Anong palaisipan?
Maaari bang magkatotoo ang napapanood ko sa pelikula? Maaari bang umahon sa lupa ang maligno? Sabi ni Pinong, sabi ng faith healer na yon. Hindi na ako magkakaila sa'yo, Tina. Maaaring umahon sa lupa ang maligno. Inamin niya na maaaring magkatotoo ang napapanood ko. Pero kahit kinulit ko siya, naging maramot siyang ipaalam sa akin kung paano aahon sa lupa ang maligno. Maligno! Ha? Sino sinasabihan mo na maligno, Roda? Meron pa bang iba? Ikaw lang naman ang mukhang maligno dito sa ating barangay. Ang sakit mo namang magsalita. Ang tapang kasi ng apog mo eh. Ba'y sukat makipagkaibigan ka kay Carlo? Mukha ka namang maligno. Sobra ka na. O bakit? May angal ka? Ha? Ha? Aray! Bakit mo ako sinampal? Oh, bakit ka nagbalik, Tina? Pinong, may nang-api sa akin. Ha? Gaganti ako. Teka. Walang ibubungang mabuti ang pagganti. Tulungan mo ako. Wala akong may tutulong sa'yo. Wala bang may tutulong sa akin kahit ang isang maligno? Gabi na, Roda. Carlo, mag-usap pa tayo. Inaantok na ako. Okay, sige. Magpahinga ka na. Sa ibang araw na labang tayo magkwentuhan. Kahit wag na. Carlo naman. Tatapatin kita, Roda. Pinagbigyan ko lang ng pakiusap o mag-usap tayo sandali. Nang mapadaan ako rito sa harap ng bahay niyo, pero wala kang ganang makipagkwentuhan sa akin. Baka naman isang araw, malaman ko na lang nakipagrelasyon ka na sa isang maligno. sinong maligno? Sino pa? Di si Tina. Alam ko naman malapit siya sa'yo. Wala naman akong pinipili dahil hindi ako maselan. Kahit sino, okay lang sa akin. Basta mapera. Pwedeng patulan ko kahit mukhang maligno. Nako! Wag! Tumahimik ang Yan ang dapat sa'yo, iskandalosang gurang. Matodas ka. Nanakawan lamang sana kita dahil nagsosolo ka dito sa bahay mo. Pero matapos kung samsamin ang mga pera't alahas mo, palihim ka pang pumunta ka sa mga otoridad at sumigaw ka pa. Hoy! Magnanakaw! Napaligiran tuloy ng mga pulis tong bahay. Sumuko ka na maayos! Hindi ako susuko. Lalo ako magiging malabo kay Carlo kapag nabilanggo ako, tatakas ako. Puputokan ko ang mga parak para matakasan ko sila. Hindi ka susuko! Itong dapat sa'yo! Nagbunga rin ang matyagang pag-aabang ko kanina sa labas ng bahay ni Pinong. Himbing na siya ngayon. Ayaw niya akong tulungang makaganti sa nang agrabyado sa akin. Iisa lang ang paraan para makaganti ako kay Roda. Ang aklat ni Pinong na kinasusulatan ng ginagawa niyang mga ritual at orasyon. Ito ang aklat na itim na ito. Sa pamamagitan ng makapangyarihang mga ritual at orasyon sa aklat na ito, sisikapin ko magkaroon ng alipin na maligno. Nakakasangkapanin ko sa aking paghihiganti. Paano pa ako gaganti kay Roda? Patay na siya. Roda, kapatid ko. Naulila na nga tayo nung na-aksidente mga magulang natin na wala ka pa. Hello, nakikiramay kami, ha? Salamat po, mga lipyo. Tina? Hindi namin mapaniwala ng itay ko nangyari sa kapatid mo, Lino. Hindi ko nga akalaing
magagawa niya ang krimeng ibinibintang sa kanya. Pero matibay daw ang mga ebidensya laban sa kanya. Bakit naman kaya nagawa ni Roda na magnakaw at pumatay? Hindi ko nga siya maintindihan, mga lipyo. Pinangangaralan ko naman siya. Pinagdarasal. Pero nalulong pa rin siya sa droga at gumawa ng krimen. Alam ko kung bakit naghangad si Roda na magkaroon ng maraming pera. Alam mo, Tina, Gusto niyang makarelasyon ng lalaking nagugustuhan niya. kung totoong sinasabi mo, napakalaking pagkakamaling nagawa ng kapatid ko. Masakit sa'yo ang pagkamatay ni Roda? Napakasakit. Nag-iisa ko siyang kapatid. Gusto mo bang mabuhay siya uli? Ha? Tina, ano ba pinagsasabi mo? Totoo ang sinasabi ko, Itay. Eh, Sabihin lamang ni Lino na gusto niya mabuhay ang kapatid niya. Babangon ang bangkay ni Roda. ano? Mabubuhay uli ang bangkay. Lino, galit ka yata sa akin. Hindi ako galit sa'yo, Carlo. Palapit ka pa lang nang magkasalubong tayo, binati na kita. Pero nang ngitian kita, iniwasan mo ako ng tingin. Masama lang ang loob ko sa nangyari sa kapatid ko. Wala akong kasalanan sa pagkamatay ni Roda. Ano ko na? Ikaw daw ang nagtulak sa kanya na gumawa ng masama. Bakit akong sisisihin mo? Masyado ka raw ambisyoso at materyoso. Napatay ng mga pulis ang kapatid mo. Dahil nagtangka siyang magnakaw. At napatay pa niya yung ninakawan niya. Hindi gagawa ng masama si Roda. Kung hindi mo siya inudyukan magkaroon ng maraming pera. Ang gaya ng kapatid mong gumagamit ng bawal na gamot, hindi ka takatakang gumawa ng masama. Pero hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Makarma ka sana. Anong makarma ako? Sana magkatotoo ang sinabi ng iba na maaaring mabuhay uli ang kapatid ko para hindi kanya bigyan ng katahimikan. Ano, Pinong? Mag-ingat ako? Oo, Carlo. Kaya sinundan kita rito sa bahay niyo para bigyan ka ng babala. Saan ako mag-iingat? Narinig kong pag-uusap niyo ni Lino sa kali kanina. Wala yon. Huwag mong ipagwalang bahalang sinabi niya sa'yo. Imposible ang sinabi ni Lino. Posible yun. Maaari ba namang mabuhay uli ang kapatid niya? At hindi ako bigyan nun ng katahimikan? Oo, maniwala ka sa akin. Maaaring ang mabuhay ang isang bangkay at magsabog ng lagim. Kawawa naman si Roda, no, Ima? Ninoy? Oo nga, Bubay. Sa paghahangad niyang makarelasyon si Carlo, naghangad siyang maging mapera. Magkakapera naman siya sa marangal na paraan Bakit nagtangka siyang magnakaw? At pumatay pa. Paano magkakapera si Roda? Gaya naman natin yun na hindi nakatapos ng pag-aaral. At walang magandang trabaho. Kung ako si Roda, hindi ako magnanakaw. Pero magiging jowa ako si Carlo. Ha? Bakit? Anong gagawin mo, Ninoy? Re-rapin ko si Carlo. Matuwa kaya kita! Joke lang. Makakatikim ka ng gulpi ng 2 tibo. Tuwa! Krompal! Kayo naman, no? Di kayo mabiro. Parang di kayo tropa niyan Oy, teka, Bubay. Ninoy, Bakit bigla ka natigilan, Ima? nakita ko si Tina. Papasok sa gate ng sementeryo. Anong gagawin niya dun? Paggabi na. Baka abangan ni Tina kung mabubuhay uli ang bangkay ni Roda. Nakalilibing lang. Kasi naniniwala ang mukhang maligno na yun na ang isang namatay na ay maaari pang muling mabuhay. Okay. Nasa kali pa kayo, gabi na. Nagkukwentuhan lang ho kami, Oo nga naman. Piyoto. Bago pa lang naman ho nagdidilim. Mamaya lang din ho. Uuwi na rin kami. Dapat lang, umuwi na kayo bago mag-curfew. Piyoto, balita namin, kayo ang nakabaril kay Roda. Hindi ko gustong mangyari yun. Gusto ko siyang hulihin ng buhay. Pero sa halip na sumuko, pinaputukan niya ako. Kaya siya na disgrasya. Hoy, di ba kayo natatakot? Oh, bakit ako matatakot? Ay, baka mamaya multahin kayo ni Roda.
Naku, hindi totoo yan. Totoo raw ho yun, sabi ni Mang Pinong. Huwag kayo maniwala sa sabi-sabi, ha? Magsisinungaling ho ba yung faith healer? Narinig pa nga ho namin sinabi niya na maaaring mabuhay uli ang isang bangkay. Ako ang paniwalaan ninyo. Dahil ako nagsasabi ng totoo. Bakit o? Ano yung totoo yun? Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. O, Pinong, napasal ka rito sa presinto. Talagang pinuntahan kita dito, PO2. May problema ka ba? Pinagnakawan ako eh. O, anong nanakaw sa'yo? Ang aking aklat na itim. Aklat na itim? Napakahalaga ng mga ritual at orasyon na nakasulat sa librong yon. Sino nagnakaw sa'yo? Hindi ko nga ho alam eh. Ang ikinababahala ko, maaaring magamit ang aking aklat upang magsabog ng lagim. Pinatatawa mo naman ako eh. Hindi ho. Huwag niyong ipagwalang bahalang sinabi ko. Pasensya na, Pinong, ha? Pero hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan o supernatural. Kahit hindi ka maniwala, dalasan yung mga pulis ang pagpapatrolya sa sementeryo. May problema ba sa sementeryo? Sa pagkawala ng aking aklat na itim, anumang sandali maaaring may mabuhay na bangkay at maging maligno. Panginoon. Panginoon. Namatay na ako. Pero muli akong nabuhay. Dahil sa ginawa mong ritual at orasyon. Nabuhay ako at naging maligno. At ikaw na bumuhay muli sa akin ang ituturing kong Panginoon. Anumang iutos mo ay susundin ko. Susundin kita, Panginoon ko. Lalabas ako rito sa sementeryo at gaya ng utos mo, papatay ako ng tao. Papatay ako ng papatay. Mga pare ko, oras na ng curfew, kaya umuwi na tayo. Ako lang ang pare mo, Bubay. Itong si Ima, kumare natin. Di ba kaya kita dyan, Ninoy? Di ka na mabiro, Ima. Pare-pareho tayong lalaki dito, ha? Teka, Ninoy, Ima, Hoy, ha? Ano? Bakit tumigil ka sa paglalakad, Bubay? parang kilala ko itong lumabas sa gate ng sementeryo. Parang kamukha siya ni Roda? Nagiging kulay berde ang kanyang muka at katawan. Para siyang nagiging maligno. Pero si Roda yan, di ba? Nabuhay ulit si Roda! Nabuhay ang bangkay at naging maligno. Kayo! Ay! Ay! Ima! Tingnan ako! Hindi ka makakahulog ko sa aking kamay. Ibigay ko ang leeg mo. Huwag dudurugin ko ang unan mo. Papatayin kita. Ano yun? Totoo nga. Totoo nga babala ni Pinong. Teka. Hindi ko pa mapapatunayan kung hindi ko idinaan dito ang sasakyan dito sa sementeryo. Nabuhay nga ang bangkay ni Roda at naging berde ang mukha at katawan na parang maligno. Nabuhay na bangkay! Bitiwan mo siya! Yodo! Salamat! Nakawala ako sa pagkakasaka niya nang magpaputo kayo! Paitaas! Tumakas ka na! Ako na ang bahala sa nabuhay na bangkay na naging maligno. Mag-ingat ka, Yodo!
Magsilat kayo! Ikaw ang papatayin ko! Nabuhay na bangkay na naging maligno! Bago mo ako malapitan! Bago mo ako mapatay! Tatagtagan kita ng tingga! Ito! Tao po! Tao po! Lino? Sandali lang. Munda, ikaw pala. Pasensya ka na, Lino. Na-estorbo ko yata ang tulog mo. Hindi naman. May problema ba? May malaking problema sa kapatid mong si Roda. Nailibing na siya. Nabuhay ang bangkay niya. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Muling nabuhay ang bangkay ni Roda na naging kulay berde ang muka at katawan na parang maligno. Ang bawat taong makita ni Roda, tinatangka niyang patayin. Diyos ko. Pati ako, tinangka niyang patayin. Kaya pinaputukan ko siya. Bumabaon ang mga bada sa kanyang katawan. Tumatalsik ang kanyang dugo at laman. Pero nananatili pa rin siyang nakatayo at nagtatangkang pumatay. Anong gagawin natin? Hindi ko mapatay ang nabuhay na bangkay na naging maligno. Kaya hingi ako ng tulong sa mga kasama ko sa presinto. Baka magpunta rito ang bangkay ng kapatid ko. Kaya nga pinuntahan kita rito para bigyan ng babala. Huwag kang lalabas ng bahay. Oo, Munda. Bibigyan ko rin ng babala ang iba nating kabarangay. Mapanganib lumabas ng bahay hanggat hindi namin napapatay ng mga kasama ko ang nabuhay na bangkay at naging maligno. Tila? Itay? Oh. Mukhang masaya ka. Hindi naman ho. Hindi raw. Pagdating mo rito sa bahay kanina napon ako ng pangiti-ngiti ka. At ngayon naman napapangisi ka pa rito sa kwarto mo kahit nag-iisa ka. Bakit ayaw niyo bang makita ako masaya? Hindi naman. Naninibago lang ako sa iyo At gusto ko lang malaman ang dahilan ng pagiging masaya mo. Sikreto ko na ho yun. Nagsasaya ka ba dahil sa pagkamatay ni Roda? Bakit naman ho ako magsasaya sa pagkamatay ng ibang tao? Kasi madalas ka laitin ni Rex. At nabalitaan ko pang sinaktan ka niya. Wala na ho sa akin yon. Natawa lang ho ako sa narinig kong sinabi kanina ng ilang pulis sa ibang kapitbahay natin. Tungkol saan? Nabuhay daw ho ang bangkay ni Roda na naging maligno. Tina, hindi nakakatawa yun. Nakakakilabot yun. Relax lang ho kayo, tay. Paano kung totoong nabuhay uli si Roda? At puntahan tayo ng nabuhay na bangkay na naging maligno? Ako, kung kailan may napabalitang may nabuhay na bangkay at naging maligno, saka naman umalis ng bahay si Tina kahit gabi na. Dadalaw daw siya sa isang kaibigan. At pinagbili ng panya kung huwag papasok sa kanyang kwarto. Pero, bakit nga kaya bigla niya akong pinagbawalang pumasok dito sa kwarto niya? Mukhang may nililihim sa akin ang anak ko Nakatayo sa gilid ng aparador ni Tina. Bangkay ni Roda, nakulay bete ang mukha at katawan. Ang nabuhay na bangkay na naging maligno. Ay, Diyos ko. Uminahon kayo, mga alipyo. Paano ko hinahon, Munda? Pagdating ko pa lang dito sa presinto, sinabi ko na sa inyo ng mga kasama mong pulis na nasa bahay namin ang nabuhay na bangkay na naging maligno. Kami na mga kasama kong bahala sa kanya. Tinangka ako sakali ng nabuhay na bangkay na naging maligno. Nakatakas lang ako, nakatakbo para magsumbong sa inyo. Cruz! Reyes! Samahan ninyo ako! Pupunta tayo sa bahay ni Mang Alipyo! Bilisan nyo, Munda. Baka umuwi na si Tina. Baka patayin ang anak ko ng nabuhay na bangkay na naging maligno.
Ang kulit nyo, Bubay at Ima. O bakit, Ninoy? Pinagbili na tayo ng mga parak na huwag tayong lalabas ng bahay. Dahil nga, baka makaengkwentro na naman natin yung nabuhay na bangkay na naging maligno. Pero nakikita-kita pa rin tayo dito sa kanto. Hindi lang kami ni Ima ang makulit. Pati ikaw, Ninoy. Oo nga. Kasi sumama ka sa amin. Tama. Kasi nga, kaya nyo, gusto ko talagang malaman kung paano nabuhay ang bangkay ni Roda. Magkubli tayo sa gilid nito, Pader. Ha? Bakit, Bubay? Ang nabuhay na bangkay ni Roda na naging maligno. Nasa di kalayuan sa atin. Ha? Sundan natin siya. Sige. Sundan natin siya ng palihim. Dali kayo. Alamin natin kung saan papunta ang nabuhay na bangkay na naging maligno. Mga Lipyo, Oh, dito muna kayo sa mobil. oo, Munda. Kami na lang ng mga kasama ko ang papasok sa inyong bahay. Mag-iingat kayo, Munda. Itay? Si Tina? Umuwi na pala anak ko. Bakit may kasama kayong mga pulis? Tina, salamat naman at walang masamang nangyari sa'yo. Mabuti hindi ka ginalaw na nabuhay na bangkay na naging maligno. Nabuhay na bangkay na naging maligno? Nakita roon ng itay mo sa bahay ninyo ang nabuhay na bangkay ni Roda na naging berde ang mukha at katawan. Totoo yun, Tina. Wala ako nakita sa bahay pag uwi ko, Itay. Wala nga kaya, Tina? PO2, nagdududa ka yata sa akin. Nagtatanong lang ako. Wala akong alam tungkol sa sinasabi ninyong nabuhay na bangkay na naging maligno. Sana nga, nagsasabi ka ng totoo. Kung hindi, baka ikaw mismo maging biktima ng nabuhay na bangkay na naging maligno. Mabuti pala nagkaasaran kami ng kalugar nating pulis, Carlo. Naisipan ko tuloy magbalik dito sa inyo at nagkausap tayo. Kararating ko lang, Tina. Galing nga ako rito kanina eh. Wala ka nga, sabi ng mga nanay mo. May pinuntahan ka raw. Nakipaglamay ako sa burol ng isa naming kaibigan sa kabilang barangay. Uli-uli, huwag kang magpapagabi sa daan, ha? Tina, hindi mo na ako kailangang paalalahanan pa. Kaya ko pangalagaan ang sarili ko. Baka makasalubong mo ang nabuhay na bangkay na naging maligno. Hindi ako naniniwala dun. Pero totoo yun, Carlo. Tina, pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Magpapaalam na ako. Pero pagbalik ko, sisiguruhin kong maibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Papaano? Magnanakaw ka rin? Gaya ng ginawa ni Roda? May tono ng panlalait ang pakikipag-usap sa akin ni Carlo. Alam ko, hindi siya naniniwalang maibibigay ko sa kanya ang lahat ng gusto niya. Sino nga naman mag-aakalang ang isang babae at mukhang malignong tulad ko magkakaroon ng isang alipin na maaaring magpayaman sa akin? Aliping na buhay na bangkay na naging maligno. May kumaluskos sa likod ng puno sa di kalayuan. Baka ahas lang yun na bayawak. Gagawin ko na ang dapat kong gawin. Kaya nagpunta ako rito sa sementeryo. Dito sa lugar na sinabi ko sa alipin ko na pagtaguan niya. Roda! Roda! Umahon ka sa lupa. Umahon ka! Nabuhay na bangkay na naging maligno! Ganyan nga. Nabuhay na bangkay na naging maligno. Umahon ka sa lupa. Sundin mo anuman ang sabihin ko sa'yo. Ako ang bubuhay sa'yo, kaya magiging alipin kita na susunod sa lahat ng iuutos ko. Magnanakaw ka. Nabuhay na bangkay na naging maligno. At sino mang humadlang sa'yo,
Patayin mo! Magnakaw ka at pumatay! Para! Para! Oh, anong ginagawa niyo rito at malalim na ang gabi, ha? Bakit nasa kali pa kayo? Piyoto! Mabuti na padaan kayo rito. Oo, talagang tatakbo kami sa presinto, Piyoto. Hihingi kami ng tulong sa inyo eh. Eh, anong problema ninyo? Nakita namin ang nabuhay na bangkay na naging maligno. Saan? Sa sementeryo! Pupuntahan ko siya. Babarilin nyo na naman ang nabuhay na bangkay na naging maligno? Hindi siya tinatabla ng bala. Oo nga. Hahagisan ko siya ng granada. Wala na sa sementeryo ang nabuhay na bangkay na naging maligno, Piyoto! Eh, nasaan? Sumama kay Tina! Si Tina? Piyoto, maaaring hindi ka maniwala. Pero si Tina, Oh, ang mukhang maligno na yon, siya ang kinikilalang Panginoon ng nabuhay na bangkay na naging maligno. Eh, hindi totoo yun, Munda. pero Mang Alipio, siniguro sa akin ang ilang kalugar ninyo at ipinaalam ko sa inyo. Kilalang mabisyong barkada nagsumbong sa'yo. Baka naman lasing lamang sa alak o droga ang mga yon. Naniniwala akong nagsasabi sila ng totoo. Imposible binibintang nila sa anak ko. Kitang-kita nga raw nila na sunod-sunuran kay Tina ang nabuhay na bangkay ni Roda na naging maligno. Eh, huwag kang maniwala sa kanila. Mang Alipio, Oh, pinuntahan ko kayo dahil gusto kong matiyak kung totoo ang sumbong sa akin. tinitiyak ko sa iyong hindi totoo na si Tina kinikilalang Panginoon ng nabuhay na bangkay na naging maligno. Nasaan ho siya? Wala rito sa amin ng anak ko. Magsabi kayo sa akin ng totoo. Talagang hindi ko alam kung nasaan si Tina. Kailangan makausap ko siya. Wala nga eh. At dapat makipagtulungan siya sa akin. Wala nga. Kung totoo ang sumbong laban sa kanya. Nanganganib rin ang kanyang buhay sa nabuhay na bangkay na naging maligno. Itiwan mo ako! Kahit anong ginasang gawin mo, hindi ka makakahulagpos sa alipin ko. Tulungan niyo ako! Wala nang tutulong sa'yo. Pinatay na ng alipin ko ang mga kasambahay mo. Nakuha niyo na erat mga alahas ko! Ano bang kailangan niyo? Kapag iniwang ka namin ng humihinga pa, siguradong ipapahamak mo kami. Kaya dapat kang mamatay. Huwag! Maawa kayo sa akin! Nabuhay na bangkay na naging maligno. Iwan mo! Patayin mo na siya! Huwag! Huwag mo akong sakalin! Hindi ako mapapatay! Nabuhay na bangkay na naging maligno. Sakalin mo siya sa leeg! Durugin mo ang lalamunan niya! Patayin mo siya! Maasahan ka na buhay na bangkay na naging maligno. Sa tulong mo, malaking pera at maraming alahas ang nakulimbat natin sa bahay na pinasok natin. Ha! Teka! Nabuhay na bangkay na naging maligno! Dito ka lang! May sisiguruhin lang ako! Bulaga! Oh! Tino! Sabi ko na, may nagmamanman sa akin. Pero hindi ka pala nag-iisa, Bubay! 3 pala kayo narito sa likod ng pader! Hindi ka namin minamanmanan! Oo nga! Kaibigan ka namin! Paano ko kayo magiging kaibigan? Madalas ninyo akong kotyain at laitin! Pinibiro ka lang namin! Bigla kayo umamo sa akin dahil alam ninyo na madali ko kayo ipapapatay sa alipin ko! Tino! Wag! Wag mo kaming papapatay sa nabuhay na bangkay na naging maligno! Ayaw pa naming mamatay! Ano, ha? Takbo na tayo! Mga Ninoy! Tino! Takbo! Mga ulol! Malas ninyo na bisto nyo ang sikreto ko! Kahit saan kayo magtago, ipahahanap ko kayo sa aking alipin! Ipapapatay ko kayo lahat sa nabuhay na bangkay na naging maligno!
Ang daming pera nito, Tina. Para sa'yo lahat yan, Carlo. At ang daming alahas nito. Mamahalin lahat yan. Saan ba galing ang mga ito? Kailangan pa bang pag-usapan natin ang pinanggalingan ng mga yan? Hindi ba ang importante? Ibinibigay ko ang lahat ng yan sa'yo. Malaking kayamanan to. Ibibigay ko ang lahat ng luho mo, Carlo. Maging akin ka lamang. Tina! Itaas mo ang iyong mga kamay! Bakit mo ako tinututukan, Piyoto? Huwag kang tatakas! Anong kasalanan ko? Nasaan na nabuhay na bangkay na naging maligno? Nasaan? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling ka! Halika! Teka, bitiwan mo ako, Piyoto. Sasama ka sa akin sa presinto! Halika! Malas mo, Piyoto. Parating ka pa lang, namataan ko na ang sasakyan mo. Kaya bahala na sa'yo alipin ko na nasa likuran mo. Huwag mo akong sakalin! Nabuhay na bangkay na naging maligno! Sige, Roda! Sakalin mo! Sakalin mo ang pulis na yan! Patayin mo siya! Patayin mo siya! Nabuhay na bangkay na naging maligno, maaasahan ka. Matapos mong masunod ang lahat ng utos ko sa gabing ito, magtago ka muna sa ilalim ng lupa sa sementeryo. Magpahinga ka muna. At bukas ang gabi, magpapatuloy ka sa pagsasabog ng lagim. Marami pa akong ipapapatay sa'yo. Napakaitim ng budi mo, Tina. Pinong! Tamang duda ko. Ikaw ang nagnakaw sa aking aklat na itim. Ano ba pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ginamit mo ang ritual at orasyon sa aklat para mabuhay at maging malignong bangkay ni Roda. Para maging alipin mo siya at kasangkapanin mo sa iyong kabuhungan. Ha! Huli na bago mo malaman ang totoo, Pinong. Ibalik mo sa akin ang aklat na itim, Tina. Hindi! Hindi ako papayag na magpatuloy ka sa pagsasabog ng lagim. Nabuhay na bangkay na naging maligno! Patayin mo siya! Hindi ako papayag na mapabilang sa iyong mga biktima. Hindi mo ako mapapitiwan mo. Hindi mo ako mapapatay. Nabuhay na bangkay na maligno. Bilang na ang oras mo, Pinong! Wala! Walang makaliligtas sa nabuhay na bangkay na naging maligno! Kailangan mo kalayo agad ako sa lugar na ito. Carlo! Saan ka pupunta? Tina? Tama ang duda ko. Hindi ka tutupad sa usapan natin na makikisama ka na sa akin. Tatakas ka tangay ang mga pera at alas ay binigay ko sa'yo. Hindi, Tina. Sinungaling! Binalikan kita dahil may nakapagsabi sa akin na may syota ka na. At ang babaeng yon ang sasamahan mo para takasan ako, hindi ba? Nabisto mo na rin pala ako. Aamin na ako, Tina. Totoo. Tama ka. Wala sa bokabularyo ko ang makisama sa mukhang maligno na gaya mo. Kaya sorry ka na lang. Sorry rin, Carlo. Hindi mo ako mapipigilan sa lahat ng gusto kong gawin. Nabuhay na bangkay na naging maligno! Ang bangkay ni Roda! Patayin mo ang hudas na lalaking yan! Sakalin mo siya! Patayin mo siya! Lakad! Nabuhay na bangkay na naging maligno! Lakad! Opo. Hindi na natin pagtatagalin ang buhay ng mga taong gusto kong mamatay sa gabing ito. Susundin ko lahat ng utos mo, Panginoon. Nako! Kahit sinong ipapatay mo sa akin, papatayin ko. Papatayin ko.
Ano, Bubay? Pati kayo ni na Ima at Ninoy, ipapapatay ni Tina sa nabuhay na bangkay na naging maligno. Oo, mga lipyo! Kaya nga pinunta namin kayo. Kayo lang ho ang alam naming makakatulong sa amin. Hindi ko akalain. Maniwala ho kayo sa amin! Oo. Pati si P.O. Tumunda, ipinapatay ni Tina sa nabuhay na bangkay na naging maligno. Oo. Kitang-kita ho namin. Pumapatay ho ang nabuhay na bangkay ni Roda sa utos ni Tina. Mahirap paniwala na sinasabi nyo. Pero ganun pa man naniniwala ako sa inyo. Salamat ho, mga lipyo! Iligtas niyo ho kami. Pigilan niyo si Tina sa pagsasabog ng lagim. Paano ko siya pipigilan? Malamang sinaniba ng demonyong anak ko. Baka pati ako na sarili niyang ama. Ipapatay niya sa nabuhay na bangkay na naging maligno. Kanina pa ako nakauwi. At kanina pa ako nagsasagawa ng nararapat na ritual at orasyon sa aking mga bara. Pero wala pa rin akong makitang palatandaan na mapipigilan ko sa pagsasabog ng lagim ang nabuhay na bangkay na naging maligno. Dapat ko talaga mabawi kay Tinang aklat na itim. No? May nagbubukas ng pinto. Ha? Ang nabuhay na bangkay ni Roda. Mamatayin ko. Hindi. Papatayin dito. Tatakas ako. Dito ko dadaan. Saan ka pupunta, Pin? Ha? Tina, Hindi ka makakatakas. ibalik mo sa akin ang Sundin mo aklat na na itim. ang utos ko na buhay na bangkay na naging maligno. Patayin mo siya! Hindi. Wag! Bangkay na naging maligno! Sakalin mo siya! Patayin mo sa sakalang face nila! Dali kayo kay mga Ninoy! Kasunod mo kami, Bubay. May makakasalubong tayo. Hoy, bakit kayo mahangos? Lino! Si Pinong! Oo nga. May masamang nangyari ba sa kabarangay nating faith healer? Pinatay siya. Pinatay si Pinong na nabuhay na bangkay na naging maligno. Ha? Ano ba yung pinagsasabi nyo? Nakadroga ba kayo? Malinaw ang isip namin, Lino! Oo nga, totoong sinasabi namin. Nabuhay ang bangkay ng kapatid mo at naging maligno. Ha? Si Tina nga bumuhay sa kanya. At pumapatay ang nabuhay na bangkay ni Roda sa utos ni Tina! Diyos ko. Lino, kapag hindi napigil ang nabuhay na bangkay na naging maligno, siguradong marami pa siyang mapapatay! Magaling, Roda. Nasusunod mo ang lahat ng utos ko. Kahit sinong ipapatay ko sa'yo, napapatay mo. Sinong susunod kong papatayin? Wala ka munang papatayin. Pupunta muna tayo sa sementeryo. Ikaw ang masusunod, Panginoon. Mas maraming zombie na naging malignong gaya mo ang magiging alipin ko. Mas madaling matutupad ang gusto kong mangyari. Ang kilalanin akong Panginoon ng lahat! Matapos kong basahin ang aklat na itim at gawin ang nararapat na ritual at orasyon, nagaganap na ang gusto kong mangyari. Umaahon na sa hukay ang mga bangkay dito sa sementeryo. Bumabango na ang mga nabuhay na bangkay na naging maligno. Ganyan! Ganyan nga! Mga zombie na naging maligno! Umahon kayo sa libingan! Magtipon-tipon kayo sa aking harapan! Ako ang bumuhay sa inyong lahat! Ako ang kikilalanin ninyong Panginoon! Naintindihan ninyo!
Lalakad kayo, mga nabuhay na bangkay! Papatay kayo! Papatay kayo ng papatay! Ano, Lino? Dasal? Opo, mga Alipyo. Taimtim na panalangin sa Diyos ang dapat natin gawin para mahinto ang pagsasabog ng lagim ng nabuhay na bangkay ng kapatid ko. Pero bihira ako magdasal eh. Sumunod kayo sa akin. Ah, Lumudo tayo. sige. At naniniwala po ako, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Wala na ako ibang pagpipilian, Lino. Gusto ko ring matigil ng pagsasabog ng lagim ng nabuhay na bangkay na naging maligno. Kaya susundin na lang kita. Susunod ako sa pagdarasal mo. Opo. Pumikit po tayo sa ngalan ng Ama Sa ngalan ng Ama, at ng Anak ng Anak, at ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Ima! Ninoy! Ang dami ng buhay ni bangkay na naging maligno! Huwag lumabas sa sementeryo! Pumatay kayo! Mga nabuhay na bangkay na naging maligno! Inuutusan sila ni Tina. Papalapit dito sa pinagtataguan natin yung mga bangkay na naging maligno! Pinaligiran tayo ng mga zombies! Nabuhay na bangkay na naging maligno! Patayin niyo! Sinasakay ako ng bangkay ni Roda! Ima! Tulungan mo! Kinakaw din ako ng zombie! Papatayin na ano ko. Nabuhay na bangkay na naging maligno. Isipin ko! Sumalakay kayo sa mga tao! Huwag ninyo silang titirhan ng hininga! Sige! Patayin siya! Mga Alipyo! Tina! Hindi tayo pinapansin ni Tina! Tingin naman ang pagsabog ng lagim. Pumatay kayo! Pumatay! Mga nabuhay na bangkay na naging maligno! Mga Alipyo! Hindi tayo pinapansin ni Tina! Oo nga. Wala na sa katinuan ng isip ng anak ko. Magpatuloy po tayo sa pagdarasal. Sige. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka. sumasalangit ka. Sambahin ang Sambahin ngalan mo. Ngalan mo. Tinamaan ang kidlat ng mga nabuhay na bangkay na naging maligno! Bumuwal sila! Hindi na ako mikilos! Iniligtas tayo ng dasal ni namang Alipyo at Lino. Mga nabuhay na bangkay na naging maligno! Bakit hindi kayo kumikilos? Bumangon kayo! Bangon! At maglaro tayo! Mga Alipyo, parang nawala sa sariling katinuan si Tina. Tina, anak ko. Huwag kayo maingay! Natutulog ang mga bangkay na naging maligno! Baka magising sila! Maglalaro kami ng tulog-tulugan! Matutulog rin ako! Nasiraan na nga ng bait ang anak ko. Huwag ko kayo mabahala, Mang Alipyo. Oh, magagamot din si Tina. Gagaling din ho ang anak nyo. Ipagdasal natin ang madaling paggaling ni Tina. Oo. Lino. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng taimtim na panalangin Ama namin, na napatunayan natin sa pagtigil ng pagsasabog ng lagim ng Sumasalamat mga ka. nabuhay na bangkay na naging maligno. Sige, sambahin. makapanahig man ang kapangyarihan ng dilim. Ito'y pansamantalang lamang, sapagkat ang daigdig na panalangin at pananalig sa Panginoon ay mabisang panlaban